Mga kababayan, kamusta pong muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga katambay. Magkomentohan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Nagpahayag po ang palasyo po ngayon dahil nga po sila po nag-aalala at siyempre po hindi rin pumapalagay ang palasyo. Kaya nga po sila ngayon saradong-sarado hindi po ba? Gwardyadong-gwardyado. At nagpahayag po sa pamamagitan po ng tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Nagpahayag po na meron pa pong pangungutya na sinasabing pag daw po nagtagumpay ang distab ay magiging napakasaya raw po na ang buhay, magiging masaya daw po ang buhay ng mga kurakot, mga kabayan. Parang sinasabi na pag napalitan ng gobyerno ng gobyernong bangag umano, ay mas yung papalit ay yun daw ang kurakot. Parang gano'n ang lumalabas. Ibang klase itong mga tao na ito. Samantalang sila ay nagbigay na mahigit 3 taon, mga kabayan, na nagkakaganito tayo dahil sa pera na pinagnanakaw po ng mga demonyo at mga timawang mga politiko at gahaman sa pera ng bayan. Pakinggan po natin ang Malacanang mga tambay at saka ang tagapagsalita po. Ito po, umpisa na po natin. Makakapanayam natin si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Yusek Castro, magandang umaga. Si PR Kanghel po ito. Yes, good morning, Pia. Good morning sa lahat ng mga kababayan nating nakikinig at nanonood sa inyo. Yusek, good morning. At unang tanong po namin, nasaan po ang Pangulo ngayon? Nakamonitor po siya? Tinututukan ba niya yung mga pangyayari po ngayon? Opo, nakamonitor naman po siya. Kasi ito, ang pangyayari po ngayon ay isang malaking event at kinakailangan din pong mag-monitor ng Pangulo. Hindi para lamang sa mga pagbabanta, di umano ng iba, ang destabilization. But syempre kailangan niya madinig kung ano ba yung mga nais pa ng mga kababayan natin na magawa ng gobyerno. Yusek, ang Pangulo ba sa punto ito ay nababahala kapag nakikita niya na may mga ganitong klaseng pagtitipon? Sa punto po ito, hindi naman po nababahala ang Pangulo dahil alam po niya, marami sa kababayan natin ang naniniwala sa gobyerno at nakikita po ng mga karamihan nating mga kababayan kung ano na ang ginagawa ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot. So, hindi po nababahala, pero syempre po naghahanda sa anumang eventuality. Yusek, hindi po lingid sa kaalaman namin na sinuportahan ng Pangulo ng INC noong nakaraang eleksyon. Paano niyo po ilalarawan ng relationship ngayon ng liderato ng INC at ni Pangulo Marcos? Tingin po natin, pinakita naman din po ng mga miyembro ng INC na sila po ay laban sa korupsyon. At yan din naman po ang daan na tinutungo ng Pangulo. So hindi po tayo naniniwala na hindi naman susuportahan ng INC ang ginagawang ito ng Pangulo. Meron po bang efforts na magkaroon ng discussion or pag-uusap sa pagitan ng liderato ng INC at ng Pangulo? Wala naman po sa kanila na mamagitan na anumang negatibo. Dahil hindi naman nila mismo Pangulo ang direksyon ng kanilang mga rally, kundi yung corruption mismo. So may mga pag-uusap, siguro po naniniwala naman po ang INC kung ano ang ginagawa ng Pangulo ngayon para masugpo ang corruption sa bansa. Yusek, balikan po natin yung mga pangyayari nitong mga nakalipas na 2 araw lang po. Kahapon at nung Biyernes po, although sinabi na po ni Pangulong Marcos na ayaw na niyang patulan pa or magbigay ng pahayag dun sa mga naging statement ni dating Congressman Zaldico na nag-uugnay sa kanya sa mga kickback at budget insertions. Pero ano po ba ang assessment or tugon ng palasyo sa mga pinakahuling pahayag ni dating Congressman Zaldico na kahapon po naglabas pa po siya ng mga larawan, dineliver po? Opo, lalo po siyang lumulubog sa komunay ng kasinungalingan itong si Zaldico. Kasi sa bawat salita na bumibitaw at binibitawan ng kanyang bibig, mas lalong nakikita kung gaano ba kasinungaling o yung kanyang mga kasinungalingan. At lumalabas na parang siya nagpapagamit sa mga taong gustong pabagsakin ang gobyerno.
Bakit natin nasabi yan? Yung mga salita po niya kasi na dapat na siya po ay inutusan na magkaroon ng 100 billion na insertions, samantalang nasa kapangyarihan po ng ehekutibo na gumawa ng proposed budget. So bakit kailangan tapikin pa siya para idagdag yung 100 billion na insertions? And at the end, itong 2025 budget po, 194 billion pa po ang binito at tinatanggal ng Pangulo. Parang napaka-illogical naman po na magpapadagdag ng 100 billion na insertions pero tatanggalin ng Pangulo ang 194 billion na mula sa 2025 budget. Pangalawa, hindi po kasi wala po sa kapangyarihan ng Pangulo. Ang pagka po ang usapin ay nasa BICAM conference na. Dapat alam niya po yan, mukhang nakalimutan niya po. Yung gumawa ng kanyang script ay mukhang nakalimutan ng katotohanan. At yung mga maletang pinakita niya, unang-una, kahit po kayo yung mga journalist, at mapanuri naman po ang lahat ng mga journalist natin dito sa bansa. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang video. May nilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Ay may mga maleta daw na pinadala. Ang mga tao niya, hindi pa nga po personal na nanggaling sa kanya, kundi daw sa mga tao niya. So in other words, kung ang sinabi niya sa unang niyang video ay nag-usap sila para sa 2025 budget nung mag-uumpisa ang BICAM conference. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, papaano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? At papaano mangyayari yun kung January 2024, hindi pa po nag-start yung BICAM conference? At kung sinabi naman niya, dyan sa video, meron date din na maleta mga January 2025, March, and May 2025. So, papaano din po mangyayari yun kung January 13 pa lang na 2025, ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So saan manggagaling yung kanyang power? At kung siya yung natanggal, ibig sabihin po, di ba, wala na pong tiwala sa kanya. Ang mga kasamahan niya, so saan manggagaling yung kanyang kapangyarihan para magpadala ng mga maletang ito? So marami pong inconsistency sa kanyang mga sinasabi. Hindi na tutugma-tugma yung mga salita niya doon sa mga sinasabi niya, mga pictures na nakasama doon sa kanyang video. So, Yusek, kasi ang binabanggit po ninyo parang may mga butas, no? Or parang pagdating dun sa timeline na iprinesenta ni dating Congressman Zaldico. So, kapag sinilip po ito, kasi although ito nabanggit rin ni Blue Ribbon Committee Chairman na Senator Ping Lacson na kung sakali man, no, na magkakaroon ng insertion ng Pangulo, saang punto ba dapat usually nagkakaroon ng insertion kapag ang Pangulo ay may gustong ilagay sa budget? Ito po ba sa NEP po talaga? Wala po ako nakikita sa ngayon na kailangan magkaroon ng insertion ang Pangulo dahil meron po silang kapangyarihan gumawa ng proposed budget. Ba't hindi na lang ilagay doon sa NEP? Okay. Di po ba? Kung may insertion siguro po mangyayari dyan, baka po may mga projects na biglaan na hindi nasabi. But as far as I go, hindi po kinakailangan kasi inaaral nga po yung budget, ilang buwan po aaralin yan, tapos magpapa-insert ka lang. So di ipasok na lang agad sa NEP. Bakit kailangan na insertions pa? So, lumalabas po dito yung insertions ang gagaling mismo sa Kongreso. Hindi sa OP, hindi po sa ehekutibo. Yusek, ang sabi po kasi rin ni dating Congressman Zaldico sa kanyang mga pahayag, nung SONA pa lang, no, balak na raw niyang bumalik na Pilipinas, pero ang Pangulo daw ang nagsabi na wag muna siyang bumalik at aalagaan siya. Tapos ang sinasabi niya ngayon, siya ang ginawang, kumbaga, scapegoat or poster boy, ika nga. So, nang marinig ito ng Pangulo, ano ho ba ang reaksyon po dito? Ganito yan, Pia, no? Sa nakita natin at nadinig natin sa video at nabasa ko naman yung transcript na yan, hindi naman ang Pangulo ang nagsabi sa kanya. Ang sabi ni Zaldico, sinabi di umano sa kanya ni Speaker Romualdez. Na stay out of the country. So, walang personal silang usapan, hindi nagkaroon ng komunikasyon si Zaldico sa Pangulo. Pangalawa, hindi po ba dapat siya muna ang magpakita ng ebidensyang nangyari ang mga ganyang kaganapan bago kami mag-react? At pangatlo, di ba dapat ipakita niya nasaan yung threat sa buhay niya? Nasaan yung ebidensya na nanganganib ang kanyang buhay? So, hindi pwedeng mag-react kasi dapat siya muna yung magpakita ng ebidensya.
Pero, Yusek, bago pa nangyari lahat na ito, bago pa isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos no, sa kanyang State of the Nation address nitong July, yung mga anomalya sa mga flood control project, nagkakaroon po ba talaga ng direct communication sa pagitan ni dating Congressman Zaldico at ng Pangulo? Ganun po ba yung nature ng kanilang relationship na sila'y direktang nag-uusap? Wala akong alam na meron silang diretsong usapan. Tingnan natin Kung titingnan niyo lahat yung kanya sinabi sa video, sinong kausap niya, di umano, na gusto ng 100 billion insertion. According to him, si Secretary Mina, kasi hindi presidente. Biglang sinabi niya, gusto niyang itanong kung totoo to, sinong kausap niya, di umano, si Yusek Adrian Bersamin. Sumunod, ang nag-report siya, sinabi niya, si Speaker Romualdez. Sa lahat ng mga sinabi niya, wala siyang komunikasyon sa Pangulo. Wala. So, hindi sila ganun kaklose. Hindi sila ganun kaklose. Wala. Yusek, very serious accusations po ang ibinato ni former Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos. At alam ko sinabi po ninyo na dapat bumalik dito si Congressman Zaldico para panumpaan yung salaysay. Pero ano po ba ang mga susunod na hakbang ng Pangulo tungkol dito? May balak po ba siyang magsampa rin ng kaso? Because I mean, these are very serious accusations. Okay, dito may serious accusation siya pero hindi na baliwala ng Pangulo yung kanya sinasabi kasi wala talaga itong basihan. So, siguro kung seryoso to, dapat may mga ebidensya na siya. Kaya sabi nga natin, tumatapang naman siya talaga at siya naman ay sinasabi niya walang kasalanan at siya yung malinis na pagbibintangan ngayon, mas maganda po talaga, hirap na talaga niyang kredibilidad nang wala siya dito. Ang tayo lang ay sumasagot dahil doon sa kanya mga nasabi at yun yung, kumbaga, nade-debunk nare-refute natin. Pero mas maganda kung harap-harapan na marirefute yung kanya mga sinabi. Yusek, kahapon po nagkaroon din po ng mga panawagan mula halimbawa sa grupo ni Kiko D. Nasabi po nila na kung ang Pangulo ay kasama na daw sa mga inaakusahan, paano daw matitiyak na magkakaroon pa ng patas na investigasyon? Ang sinasabi po nila, baka dapat maski ang Pangulo, wala nang talagang papel sa investigasyon. Ngayon po, wala naman po siyang papel sa investigasyon. Yung pag-iimbestiga po nasa ICI. At mga kaso naman po ay nasa ombudsman. At alam naman natin, independent body po ang ombudsman. Ganoon din naman po ang ICI, Independent Commission. So hindi po naman nakikialam ang Pangulo sa pag-iimbestiga. At nai-report lang po ang mga kaso na isasampa. Katulad po nung mga kaso na isasampa po at isinampa na po ni Secretary Vince Dizon, DPWH. Pero yung pag-iimbestiga po, hindi po nakikialam ang Pangulo dyan. Alright. And Yusek, so sa monitoring po ninyo sa mga isinasagawang kilos protesta ngayong araw, meron po bang mga lumalabas po ba na mga posibilidad o mga reports tungkol sa umano'y destabilisasyon laban sa gobyerno? Hindi mawawala yan. Kahit noon pa po, maraming gusto magpaalis pa sa pwesto. Lalo pa ba na may mga rallying ganyan? At mukha talagang timing sa ating pagkita or pag-assess, timing itong salita ni Zaldico. At mukha nga nagpapagamit siya. Personal lang po ito personal lang po to, Ms. Pia. Nagpapagamit siya sa mga nais mong pabaksak sa Pangulo. Dahil hindi kaya napangakuan siya na kapag iba na ang liderato, ay magiging maganda ang tadhana at hindi na siya makakasuhan pa. So, yun ang tignan natin. Kasi yun yung sarili ko na nababasa ko. Kapag may mga sinasabi po ninyong ganitong mga planong pabagsakin ng Pangulo, paano po ninyo, minomonitor yung sitwasyon? Meron po bang mga isinasagawang loyalty check sa liderato ng militar, ng pulisya? Normal yan. Kahit naman po ang AFP, kahit po yung mga miyembro ng kasundaluhan, mga military officials po natin, yung mayroong obligasyon para sa monitor na to. Kahit hindi po siguro rally, kapag ka naman po ito ay nakita nila na mayroong mga ganitong klaseng pagbabanta, nagmo-monitor po sila. It's normal. It's usual na trabaho po nila.
Alright, Yusek Claire Castro, maraming salamat po at alam po namin na kayo po ay magmamonitor din po, no? Yan po mga katambay, yan daw po ang paliwanag at sagot ng Malacanang sa pangunguna po ng tagapagsalita po na si garbage in, garbage out, tinatawag po ng Vice President. Mga kababayan, nakita po natin, napakahusay po. Ang paliwanag po niya mga tambay ay puro po walang kasalanan si BBM. Dahil walang direkta na si Saldico ay nakikipag-usap kay BBM. Puro daw po ang pinangalanan ay Yusek, Secretary, si Pangandaman, mga tamay, ng DBM. At syempre po, si dating Speaker, Romualdez. Yan daw po ang binabanggit. At hindi daw po nakadirekta sa Pangulo, ayon po kay Claire Castro. At pinasinungalingan din po lahat ng sa pahayag na sinasabing mga maleta ay hindi raw po tumutugma sa mga petsa at taon, mga kababayan. Nakita naman po natin lahat daw po ito. At siyempre, kung magtatagumpay nga naman ng distab, kababayan, ay magiging yung script, dahil daw po ito ay scripted at meron daw pong nasa likod ni Saldico, mga kababayan. At sinasabi na pagka nagtagumpay ay si Saldico at siyempre po ay maabsuelto sa kanyang sinasabing mga kasalanan sa pagnanakaw, mga kababayan. Di parang sinabi po na sila ay kasama ni Saldico na magnanakaw. Hindi kaya? Dahil nakadirekta mismo ito kay Speaker. At ang Speaker naman, hindi kaya nakadirekta rin sa Malacanang. At saan ka makakita, mga kababayan, na ang Pangulo mismo, Commander-in-Chief, siya mismo ang magtatrabaho sa lahat at siya mismo ang kukonekta sa lahat. Hindi ba siya gagamit ng mga sekretary at Yusek na lahat po ay nakakonekta sa kanya, lalong-lalo po sa Malacanang? Hindi ba siya gagamit? Kung ngayon nga hindi siya nagsasalita gumagamit siya ng tagapagsalita. Hindi po ba? Hindi po ba tayo ginagawang tangat bobo at gago nung tagapagsalita? Bakit kailangan ng presidente na siya mismo ang tumawag at magsalita kay Saldico na dalan mo ko at yung 25% ang komisyong Korean? Sige nga, kailangan ba may direct knowledge? May direkta ba magsasabi ang Pangulo doon kay Saldico? Hindi ba dapat ang katotohanan na nakikita po natin ngayon ay katulad din po ng ginagawa ng garbage in, garbage out? Nagsasalita siya, yung salita niya ay galing daw sa Pangulo. Di po ba? Hindi ba ganun din ang sasabihin ng mga Yusek at sekretary ng Pangulo? Lalo-lalo na po paggawa ng budget, si Secretary Pangandaman. Hindi ba doon siya magsasalita? At si Pangandaman naman ang magsasalita direkta dahil ang pagbabudget ay gagawin po sa House of Representatives at Senado. Hindi po ba? Yun yung sinasabing boses ng Pangulo ang daladala nila. Hindi po ba? Hindi naman po gago, tanga, bobo ang mga Pilipino. Kasi mismo ngayon nakikita po natin yung mga boses na walang kalatoy-latoy at puro pangangatwiran at natatakot na po sa sitwasyon nila ngayon dahil po bunyag na po ang malawak ang korupsyon na mismo po ang pinuno ng bansa, ang ulo na tinuturo ni Saldico. Ulo! At tinuturo din na isa pang ulo ang kanyang pinsan. Hindi po ba? Kaya nga po nayanig sila, nanahimik bigla. Hindi po ba?
At ang salita ng salita po ngayon, yung sinasabi na inuutusan ng palasyong magsalita. Hindi po ba? Di ibig sabihin pala nito mga tambay, pwede rin pasinungalingan ng Pangulo yung mga pinagsasabi na kasinungalingan ng tagapagsalita. Ganun ba? Di wala ka ng paniniwalaan pala sa kanila. Lahat po pala sila hindi mauubusan ng katwiran. Unbelievable. Hindi po ba? Ang tanong, totoo ba? Totoo ba yung mga maleta? Totoo ba yung mga deliver? Meron bang magpapatotoo? Meron bang testigo? Meron. May unang nagpatotoo, yung grupo nila Orly Gutesa. Pangalawa, pinatotohanan na mismo yung amo niya dahil si Gutesa ay nagtatrabaho po na security ni Saldico. Mismo yung amo niya, yung pinagtatrabaho niya nagpatotoo na ako ang nag-utos dyan para yan na i-deliver sa Malacanang at kay Speaker. Dahil si Speaker ay gumagamit din po ng tao. Hindi naman po direktang nagnanakaw si Speaker. At ganun din po ang Pangulo. Hindi po direktang magnanakaw yan. At siya mismo ang haharap doon sa ipagdideliveran ng pera. Di ba, yung nagdi-deliver ng pera, hindi naman naharapin ng speaker yan. At hindi rin naharapin ng Pangulo yan. Ang haharap po dyan at tatanggap dyan ay mga galamay. Katulad po, pwede po mangyari ang tumanggap yung nagsasalita ngayon sa Malacanang. Hindi po ba? Ganyan ang logic niyan. Kahit naman sa atin, sa inyo, kayo ba tatanggap? Kayo ang boss? Kayo mismo ang haharap? Doon sa magdi-deliver ng pera sa'yo, ikaw mismo, di ba, itatago mo mukha mo ron para hindi ka mapicturan at hindi ka nila makilala. Hindi po ba? Gagamit ka ng mga tao. Ganon din ang ginagawa ni Saldico. Hindi siya personal na magdi-deliver. Hindot ka. Attorney ka. Alam mo yon. Hindi naman kami bobo. Hindi po ba? Ganon din ang ginagawa ni Tambaluslos. Tatanggap lang ang mga tauhan niya rin ang tatanggap. Hindi siya personal na tatanggap. Hindi po ba mga kabayan? At ang tanong, nasaan ang pera ng taong bayan? Saan? Meron po ba kayong maipapakita sa taong bayan na malalaking proyekto? Katulad ng kay dating Pangulong Duterte na nakikita ng taong bayan ang build na natatapos na malalaki. Ngayon ba? Meron ba? Mag-aapat na taon nga kayo Wala man na nakikita ng build. Better more na sinasabi nyo ang mga Pilipino. Nasaan ang pera? Nasaan ang trilyon-trilyon na pera na binudget? Kung yung eskwelahan nga, patapos na ang taon, ang nagagawa pa lang na school room ay 22 classroom pa lang. 22 ang natatapos. Bilyon-bilyon ang pinobondo nyo. Bilyon-bilyon. Tapos yan lang ang achievement ng inyong administrasyon. Sige nga. Nasaan? Kung yung flood control nga na pinagmamalaki nyo, mag-aapat na taon na, hinahanap ng mga Pilipino, 5,500 flood control, wala kami makita. Dahil pala, ghost pala, kaya hindi namin makita. Dahil ghost, ibang klase kayo. Kaya po dito mga tambay, itong rally na ito, sana po'y magtagumpay po tayo para po makamta natin ang tunay na hustisya na hindi na po natin kailangan ang sinasabi nilang mga independent commission katulad po ng ICI. At independent din daw po ang investigasyon ng ombudsman. Pero sino po ang nagtalaga at pilit na maging ombudsman si Boying? Si Kamanong ba? Hindi ba sila kahit may kaso, may isinampang kaso, ibinasura nila umano? Hindi po ba? Unbelievable! Kaya dito po mga tambay, tuloy-tuloy lang po. At syempre po, ang rally po ay ang INC, ang kapatiran po sa INC. At nandyan din po ang grupo ng KOJC at JIL. At ang mga kababayan natin na kahit hindi po kapatid sa INC at KOJC at JIL ay sama-sama po
na nagpupunta po dyan at patuloy pong dumadami mga tambay at sumusuporta dito po sa malawakang korupsyon na ginawa nila. At hindi naman po makakaroon at hindi naman po magagalit ng husto ang taong bayan kung hindi po totoo na sila po ay korap at hindi rin gagawin ng taong bayan ito kung hindi totoo korap ang gobyerno nila. Hindi po ba mga kabayan? Kaya po dito mga kabayan, tuloy-tuloy lang po tayo at huwag po tayong magpapasindak sa mga ginagawa po nilang panggigipit. At syempre po, lalong-lalo po, ginagamit po nila ang puwersa ng men in uniform para po protektahan ang mga sarili nila. Kaya nga po nasasabi po natin, ang mga men in uniform natin, mas sinusuportahan po ngayon ang mga demonyong magnanakaw sa ating bansa. Hindi po ang tunay na kailangan nilang proteksyonan ang taong bayan na nagpapasweldo at nagpapalamon sa kanila. Yan po ang pagkakaiba sa panahon ngayon. Mas sinusuportahan at pinoprotektahan po ang mga may bisyo pa na pulburon, umano, at ang mga magnanakaw na nagpapahirap po sa taong bayan na dapat ay pinoprotektahan nila, lalong-lalo ang pera ng bayan. Pero baliktad na po ngayon. Kung sino pa ang mga magnanakaw umano, ay siya pang napakayayabang at napakakaangas, mga kabayan. Pero pera ng taong bayan ang ginagamit nila dahil sa kanila pong kapangyarihan. Grabe po, no? Pera natin ang ginagamit pero sila pa ang maangas at sila pa nagbibigay ng problema sa atin. Pero pera natin ang inuubos at dinadala po nila sa kanilang mga bolt umano. Muli po mga tambay, si Kamanong po ay patuloy po tayong mag-update at tingnan po natin ang mga kaganapan sa mga darating na oras, mga kabayan, at sa mga darating na araw. Tuloy-tuloy po ito, 3 araw po. Saka tingnan po natin, sana po mga kabayan, yung ating mga dasal at panalangin ay tayo po magtagumpay na tuluyan na po mawakasan at mapalitan na po ang mga demonyong nagpahirap po sa ating mga Pilipino at sa ating bansa at dinala sa kahihiyan ng ating bansa at binaon po ang mga Pilipino sa utang. Nilubog tayo sa utang na wala po tayong napala sa mga demonyong ito, mga kababayan. Muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo at update po tayo muli mga kababayan. Ingat-ingat po at sana po loobin po tayo po magtagumpay. Paalam po muna mga kababayan. Bye-bye po muna.